Narito ang programang totoong-totoo, Tambayan sa DWIZ. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayan sa DWIZ. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Sa programang Tambayan sa DWIZ. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga katambay at kasosyo. Ako po ay mag-isa ulit ngayon. Biglaan po ito. Actually, meron akong lakad dapat. Kaya lang, kausap kami kagad ni buti na lang, ni Attorney Trixie. Nandito siya kanina sa Karambola, kaya lang meron siya kailangang ayusin. At si Boklo naman ng bayan ay wala rin dahil may ginagawa sila, no? Na importanteng shoot, di ba? Ni Madam Mocha. At si Attorney Ahmed naman po ay meron ding inaasikaso, kaya ako po ang inyong tagasalo. Pakisamahan niyo naman po ako loob ng isang oras ngayong Tuesday, March 19. Okay? Para sa mga nakikinig sa atin, mga katambay at kasosyo, may text line po tayo, 0918-350-2378. Ulitin ko po, 0918-350-2378. Ayan po. So, i-like nyo lang po ng i-like at i-share itong page na ito sa Facebook, na makikita nyo rin po, madadownload nyo sa DWIZ882am.com. Ayan, so magandang hapon po muli sa inyong lahat. Batiin ko po sina Macy Sky, kasi palaging dami nagte-text, dami nagme-message pero hindi natin nababate dahil ang dami po ninyo. So simulan ko na po si Fatima Weni Corbito Corpus, Rayon Enicose, Niza Clay, okay, si Rayon ayan, si Gina Sahol, Genex Jean, sana hindi ko malagpasan kasi mabilis Jean Kaole, Vilma Wagas, Marichu Basain, yes, palagi ito nakatutok. Hi, Attorney Trix, Nick yan. Si Sylvester Malin, yes, may mga busy po sila. Lahat sila, kaya ako po ang sasalo ngayong araw nito. Bukod pa bukas, dahil bukas po ay Tax Wednesday. Pero ngayon po Tuesday, may mga pag-usapan tayo, mga bali-balita. Mamaya, tatalakayin natin yan. I-share nyo lang po ng i-share at i-like po itong page na ito. Okay. Ngayon, from Hamilton, Canada, Margarita Onyez Bueno. Bumabati siya. Lisa Yongko from Hong Kong, mga kaibigan ho natin diyan sa Hong Kong. Feli Calunsad Caballero, Alexi Bank. Great morning, yes, Sara Tordera from isang OFW din natin sa Cyprus. Lahat ng mga OFWs, mga kaibigan ni Madam Mocha, lahat po kayo binabati po natin. May Chan, Aris Carmona, Cyrene Pablo, Leklek Imbing Santos, Ethel Pichi Chikuhana, ang dami ninyo, Dante Buwan, Roselyn Pizquita. Kung meron pa kayong mga tanong, i-post nyo lang po at pilit nating sasagutin po yung mga yan. Sa abot natin makakaya. Amelia Reyes from Washington, USA. From San Francisco, si Red Garnet. Cyrene Pablo from Hong Kong again. From Vancouver, Ronaldo Rivera. Yes, palagi nakatutok ito. From Singapore, Leklek Imbing Sintos. Mildon Clarissa Reyes, watching from New Zealand. Bino nyo, iba't ibang panig ng mundo. From London, UK, Betty Austria, Genex Chin. Sasamantalahin ko na to Saudi Arabia, kasi hindi natin sila nababate sa dami kasi ng tinatalakay natin. Wala pa yung si Miss Annie Gatchalian Agni. Inihintay natin siya. Emerald Noguchi, of course, from Japan. Okay, so i-like nyo lang po i-like itong page na ito at babasahin ko mamaya ulit ang inyong mga pagbati. Okay? Ngayon, talakayin natin muna ngayong araw na ito. Unahin natin yung sinasabi nating pagkalas ng ating bansa sa ICC or International Criminal Court. Okay? Yan po ay naganap nitong Sunday lang. Okay? At ito po ay matagal na pong dinesisyonan ng ating Pangulong si Duterte, at nagpadala nga siya ng mensahe sa pamamagitan ni Secretary Locsin, Teddy Boy Locsin. Kaibigan ko rin po si Secretary Teddy Boy Locsin. In fact, nung concert ko po nung 2016 ata, nagpunta siya, si Teddy Boy Locsin, sa Museum of Natural Ideas ba yun? Museum of Ideas yata sa may UP.
sa may Padre Faura. So nakakatuwa kasi nagpunta siya talaga. At saka nakasama ko na rin po siya nung ako po ay konektado pa sa Sigyon Reyna Law Offices. Nag-travel po kami, so magkakasama po kami ni Teddy Boy Locsin. At siya po ay nagpahiwatig na ng pagkalas ng ating bansa sa International Criminal Court. Okay? So kumalas na po tayo nitong linggo lang. Ngayon, actually, 1 year ang effectivity kasi 1 year ago, nagpahiwatig na siya ng ating pagkalas. Kaya lang, ang nangyari is, nagsampa ng kaso sa Korte Suprema natin ang ilang mga oposisyonistang senador at saka ang isang organisasyon na pinamumunuan ni Eta Rosales, okay, para pigilan yung pagkalas natin sa ICC. That was 1 year ago. Dapat nagdesisyon na siguro ang Korte Suprema, subalit hindi ito na ipasok sa agenda ng Korte Suprema. Ngayon, hindi ito inimpluwensyahan ng executive branch. Alam niyo kasi, ako rin ay galing sa Korte Suprema. May agenda na sinasabi. Ibig sabihin, ano yung tinatalakay ng Korte kada Tuesday, kasi yan yung en banc na sinasabi. Ibig sabihin, lahat ng 15 huwes, justices ng Korte Suprema ay magpupulong-pulong at pag-uusapan ang mga mahalagang kaso. Okay. Meron din namang divisions. Yung mga divisions, yung 15 yan, hinahati sa 3. First division, second division, at saka third division. May kanya-kanyang araw yan ng pagpupulong nila. Subalit pagka Tuesday en banc. Ngayon, yung sa en banc, may agenda yan, meron silang tatalakayin. At hindi na ipasama sa kanilang tatalakayin yung tungkol dito sa pagkalas ng ating bansa sa ICC. Inaabangan yan kasi syempre, hopya mani popcorn ang mga oposisyonista at saka itong si Eta Rosales, nakatigan sila ng Korte Suprema pahintuin. Subalit, hindi kumilos ang Korte Suprema. Pwede bang gawin ang Korte Suprema? Yes. Kasi sa ilalim ng ating saligang batas, ang 3 branches ng government natin, legislative, executive, at saka judiciary, ay interdependent. Ibig sabihin, independent sila pero nag-uusap-usap din naman sila. Ibig sabihin, kailangan sang-ayon sila sa general policy ng state. Kasi yung 3 yan, branches of government yan. So hindi pwedeng salasalungat sila. Kailangan, kung merong national policies, dapat magtutugma-tugma sila dyan. Interdependent sila. Hindi pwedeng pilitin ng isang branch yung isa pang branch. Okay? Kaya nga alam niyo nung nasa Senado ako, nagulat ako kasi akala ko kapag bagyo at nagdeklara ang Pangulo ng Pilipinas na walang pasok, akala ko buong bansa talaga yan. Yung pala hindi ganun. Hindi ganun ang nangyayari. Pag nagdeklara pala ang Pangulo ng ang Pangulo ng Pilipinas nang walang pasok dahil sa bagyo, ang apektado lang yung executive branch. Ibig sabihin, lahat ng mga opisina sa ilalim ng presidente ang walang pasok. Ngayon, ang mga eskwelahan, depende yan pag dineklara. Pero pag hindi, depende naman yan sa DepEd o kaya depende rin yan sa local government units. Yung mga mayors, ganyan, kung magdedeklara sila. Medyo magulo nga, no? Pero ang punto natin dito, pag nagdeklara ang presidente ng Pilipinas na walang pasok, yun lang executive branch lang pala ang apektado. Hindi apektado ang judiciary, hindi rin apektado ang legislative branch. Kaya nung nasa Korte Suprema ako, nagdeklara na ang Pangulo, hindi pa nagdedeklara ang Chief Justice kasi ang Chief Justice ang magsasabi ko wala ng pasok. So pag nagdeklara yan, okay, ang apektado lahat ng mga korte sa Pilipinas. Natatamaan ng bagyo. Ganon din naman sa legislative. Nung ako ay nasa Senado, nagdeklara na nga ang Pangulo, pero may pasok pa rin kami noon sa legislative branch, sa Senado, until mag-declare ang Senate President na wala ng pasok. So nakita nyo, kanya-kanya yan. So hindi yan papaligsahan, hindi rin yan yung nag-iimpluwensya ng bawat isa. Kaya nga, hindi natin pwedeng puwersahin ang Korte Suprema na mag-TRO o kaya magpapigil dito sa pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Although ang pinalalabas ng kabilang parlor
ay ini-impluwensyahan daw. Yan ay kalokohan. Sa totoo lang, kalokohan ho yan. Kasi hindi naman nai-impluwensyahan ng ating Korte, hindi nai-impluwensya ng Korte Suprema ng mga desisyon ng Pangulo. So ano ibig sabihin yan? Pagdating ng linggo, wala na. Hindi na tayo miyembro, hindi na tayo tinatawag na state party dito sa ICC, International Criminal Court. Alam niyo, muna ko naisip niyan nung time na yon, inisip ko kagad yung dati kong teacher sa College of Law, si former Dean ng UP College of Law, si Dean Raul Pangalanan. Kasi si Dean Raul Pangalanan ay inappoint na judge sa ICC. So, inappoint siyang judge sa Hague. Kinongratulate ko pa nga siya nung time na yon. Siya kagad ang unang pumasok sa isip ko kasi iniisip ko kung hindi na tayo miyembro, ano kaya mangyayari sa isang judge? Siya ba ay magpapatuloy doon ng kanyang serbisyo o siya ay ibabalik na sa Pilipinas? Kasi nga din na nga tayo member state dito sa ICC. Wala pa naman ako narinig sa kanyang abiso, maging sa kanyang butihing may bahay na naging guro ko rin sa College of Law, si Ma'am Elizabeth, Professor Elizabeth Pangalangan. Okay? Ito, nagulat ako kagabi lamang at ang haba ng aking isinulat tungkol dito sa pagkalas nga ng Pilipinas sa ICC. Kasi merong isang article na isinulat dito sa Forum Asia. Mababasa niyo po ang aking komento dito sa aking Facebook page sa Nick Nangit NCN Law page. Kasi gulat na gulat ako dito sa article na ito ng Forum Asia. Okay. Nagulat ako lalo dahil may mga kaibigan akong mga abogado, mga kaklasik po yung iba, na sumasang-ayon. Kaya sabi ko, ano ba ang nakikita nila na hindi ko nakikita? Mali ba ang pagbasa ko? Mali ba pagkakaintindi ko? At may nakikita sila. Inisa-isa ko, hinimay-himay ko tong article na to at nagpunto de punto po akong nag-comment sa aking page tungkol dito. Unang-una na, sinasabi sa artikulo na yon na ang mga namatay daw or biktima ng tinatawag na EJK o yung extrajudicial killings ay umaabot na daw ng 27,000. Biro nyo ganun kadami. Nakakagulat. Sabi ko, saan nang galing yung figure na yan? Alam nyo, mga katambay at kasosyo, nung ako ay nasa Senado, pinalakay na rin yan kasi nung time na yon, merong parang pinag-uusapan yung lalagyan ng CCTV cameras ang mga pulis, di ba? Para proteksyon na rin nila, para sabihin na hindi sila nag-aabuso at proteksyon na rin ng mga biktima para hindi sabihin na inaabuso sila. Dapat may CCTV. Pinag-uusapan niya magkano ang gagastusin, ganyan-ganyan. Ngayon, kasama sa diskusyon na yon, kung ilan na ba yung mga namatay na biktima, wala akong naalalang umaabot ng 27,000. Kaya sabi ko, saan nanggaling yung amount, itong figure na ito? 27,000 victims daw. Nung pinag-uusapan namin yun, maliwanag na maliwanag sa Senate hearing na yung mga biktima, pag tinotal mo lahat sila, sino ba total mo? Hindi aabot ng 27,000. At isa pa, pinagsama-sama na ang lahat ng mga biktima ng iba't ibang klaseng krimen. Merong rape, merong murder, merong kung ano-ano, may robbery. At yung mga kunyari, merong nagnakaw, tapos tumatakbo na baril, namatay. Robbery yun, di ba? Pero isinama as EJK, parang kagaguhan, di ba? Kasi iba-ibang krimen, tapos pinagsalpak-salpak nila at sinasabi nilang EJK daw. Sabi ko, paano saan nanggaling ito? So, puro kalokohan. Tapos, isa pang napansin ko dito na sinasabi ng artikulo, may progress na daw para panindigan ang mga sinasabing human rights standards sa buong mundo. Okay, ang tanong, saan mo makikita yan, yung human rights standards na yan? Alam nyo, ang ating saligang batas, sinasabi kasi dito na we adopt the general principles of international law, generally accepted principles of international law. So, ibig sabihin, kung ano yung mga batas na bumabalot o nakakaapekto sa iba't ibang bansa, ina-adapt din natin. Pero hindi talaga maliwanag kung ano-ano yung mga to. Kasi iba't iba sila. Depende na lang yan sa kaso na nalalabas at ililitis sa katatalakayin yan. Pero hindi ibig sabihin na ito ay ang mga batas na hindi ibig sabihin na meron tayo talaga sinusunod na specific
human rights standards. Walang ganon. Pero sinasabi dito sa artikulong to na meron daw ganon. Okay, sabihin na natin meron. Bakit ang Amerika hindi miyembro ng ICC? Diba? Bakit hindi siya miyembro? Land of the free yan, diba? Palaging sinasabi, syempre champion of human rights daw. Diba ang Amerika, giyera sa Middle East nandoon, diba? Anong kinalaman nila doon? Di ba? Bakit sila nandoon? At maraming reports na maraming namamatay sa Afghanistan, Iran, Iraq, di ba? Involved sila. Okay, bakit hindi sila miyembro? Bakit hindi sila litisin? Ayaw kasi ng Amerika na sumama. Okay, isa pang bansa, China, hindi rin sumasama. Russia, Israel, hindi rin sila kasama. Bakit kako? Bakit kamo na ayaw nila sumama? Dahil naisip rin nila yung mga bansang ito na pwedeng yurakan ng ICC ang tinatawag na soberanya o sovereignty ng bawat bansa. Okay? Biruin nyo, pwedeng makialam ang ICC kasi pumirma ang mga bansa, 120 plus sila, sa mga kaganapan sa mga bansang miyembro. Pero ang Amerika, China, Israel at Russia hindi pumipirma. Ang magulo pa rito, hindi nga sila pumipirma, pero sila naman ay pwedeng mag-refer ng mga kaso sa ICC. Parang double standard, ano? Hindi sila pwedeng makasuhan, pero pwede sila mag-refer. Kumbaga sinasabi nila, ICC may problema itong taong ito sa ganitong bansa. Mag-exercise kayo ng jurisdiction para makasuhan itong taong to. Pero pag ang ICC naman, hindi pwedeng kasuhan ng mga sa Amerika, ang Russia, China, at saka Israel. Kasi nga hindi sila member states. So, medyo double standards yun. Okay, kung ganun pala, di may karapatan din ng Pilipinas na wag maging miyembro, di ba? Kasi hindi naman pwedeng sapilitan yan. Kasi sovereignty tayo eh. Meron tayong soberanya sa ating bansa. Tapos, may sinabi pa dito sa artikulong ito na meron daw desire to escape accountability ang Pilipinas at saka further scrutiny. Ibig sabihin, ginawa lang daw ito ng Pilipinas para daw makatakas sa accountability. Kumbaga makatakas na dapat panagutan ng Pilipinas at saka sa pag-uungkat pa para daw hindi maungkat. Yan ang sinasabi ng artikulo to. Ang tanong ko rito, sino ba ang ICC? Mataas ba na nagre-report ba sa Pilipinas doon? Kailangan ba nagre-report tayo? Wala ba tayong independence? Hindi ba tayo sovereign country na magiging accountable tayo? Bakit tayo accountable? Anong standards para maging accountable tayo, di ba? Tapos, anong uungkatin nila? Okay. Ang isa pa, sabi sa Rome Statute, para sa kaalaman ninyo mga katambay, ang Rome Statute ay yung pinirmahan o nilagdaan ng 120 plus na bansa para maging kasama sa ICC noong 1998. Okay. Ngayon, sinasabi dito sa Rome Statute na kahit na lumabas na daw ang Pilipinas, umaklas na daw, ay pwede pa rin daw ipagpatuloy yung tinatawag na preliminary examination or investigation nila. Parang sinasabi rin tuloy nitong artikulong to na parang walang kwenta, di ba? Kasi umatras ka na nga, kumalas ka na, pero susiyasatin pa rin nila. Bakit ka pa aatras kung sisiyasatin ka rin pala nila? So, magulo itong sinasabi nilang to. Ngayon, meron ding sinasabi rito sa artikulong ito na tayo daw ay pumalpak sa ating justice system. Pero tinan nyo, saan pumalpak? Paano nila na-conclude? Paano nila nasabi na pumalpak tayo sa justice system natin? Unang-una, ang Chief Justice mismo, si Chief Justice Bersamin ng ating Korte Suprema, ang nagsasabi na tapos na yung magugulong panahon nung nakaupo pa si Attorney Sereno. Kaya nga siya tinanggal na-oust siya sa isang quo warranto proceeding. At sinabi niya, mas maayos na ang Korte Suprema ngayon at nagkakasundo-sundo na lahat sila. Kasi nga troubled times tong time na yon. Diba, itong paglalahad niyang ito ay pagpapahiwatig na rin na may justice system tayo. So saan nanggaling itong sinasabi ng artikulong ito na wala daw tayong justice system or magulo daw yung justice system natin, na hindi daw natin ina-uphold ang justice system natin?
So, walang pinanggagalingan talaga to. Iniisip ko tuloy, ano ba tong ICC na to? Ito ba isang supra-body na siya ang magkocontrol sa justice system ng lahat ng bansa sa buong mundo? Pwera lang ang Amerika, China, Russia at saka Israel kasi nga hindi sila member states. Kalokohan, di ba? At isa pa, marami na rin na i-reports na ang kakaunti lang ang nako-convict nitong ICC. At karamihan sa mga kasong hinahawakan nila ay sa kontinente ng Africa. Diba? Kaya tuloy parang masyadong bakit nakatutok lang sila sa Africa? Bakit hindi sa Middle East? Ang dami-daming mga war crimes doon kasi ang sakop ng ICC, genocide. Yung malawakang pagpatay sa maraming tao. War on crimes against humanity. Di ba, patuloy pa rin yung giyera sa Iraq, Iran, di ba? Ang daming mga giyera dyan nagaganap. Sa China, may mga abuses. Pero bakit hindi nila sinisiyasat yun? Bakit kaliit na bansa, tayo, ganun na lang pinalalaki? Pero pansinin nyo ha, nung nagpahiwatig si Secretary Locsin, kasi Secretary siya ngayon ng Department of Foreign Affairs, nung nagpahiwatig siya ng pagkalas natin, hindi naman umalma ang mga ibang soberanya na bansa. Wala lang, parang deadman lang sila. Kumbaga okay lang kasi karapatan ng bawat bansa na miyembro na umalis. Pero pinalalaki ng media. Bakit, mamaya tatalakayin natin, bakit pinalalaki ito ng media? Okay? Tapos, isa pa, sinabi rin doon na ang mga legislative and judicial institutions daw natin na kompromiso na at kasangkot daw o kasabwat dito sa mga pagpatay o mga violence na ginagawa ng ating estado. Again, kalokohan po yan. Ibig sabihin ba nito ang legislative kailangan sa lahat ng sasabihin ng presidente natin sasalungat? Kailangan ba ang Korte Suprema, ang justice system natin sasalungat? Hindi ba pwedeng nagkakasundo sila? Diba? So ang sinasabi dito sa artikulong to, parang sinasabi na pag sumang-ayon ka sa ating presidente, kasabwat ka na daw niya. Ang gulo, di ba? Parang, hindi ba pwedeng sumang-ayon ka dahil tama yung ginagawa niya? Bakit kinakailangan kasabwat pagka sumang-ayon ka? Di ba talagang kalokohan? At saka isa pa, iniinsulto ng artikulong ito, hindi lang ang presidente ng Pilipinas, kundi pati ang legislative branch natin at pati ang judiciary system. Ang legislative branch, may sariling mundo yan. Kumbaga kumikilos yan ng hindi talaga, hindi all the time nakasundo ng Pangulo. Example na lang, na-discuss natin yan pagka Wednesday, yung train law natin, iba yung inilahad ng Department of Finance sa Kongreso, iba yung naging output. Ibig sabihin, hindi talaga sila nagkakasundo palagi sa lahat ng punto per punto. Ngayon, yung judicial system natin, hindi naman lahat ng sinasabi rin ng Pangulo ay kakatigan siya kasi may mga desisyon ng Korte Suprema na hindi rin sumasang-ayon. So, independent sila or more properly sa batas, ang tawag natin interdependent. Ibig sabihin, independent sila pero kailangan nagkakasundo-sundo pa rin sila sa mga national policies na makabubuti sa bansa natin. Ang isa pa, sabi rin dito na inaatake daw ng presidente natin ang human rights defenders and journalists na nagkikriticize sa kanyang anti-drug campaign. Kalokohan din ito. I'm sure pakana ito ng Rappler at saka sina Maria Ressa Kasi yan ang kanilang tono di ba? Yung bang unahin natin, human rights defenders, meron ba ngayong mga nakulong o napatay na mga human rights defenders? Wala, di ba? Puro dakdak lang, di ba? Pagka kinakastigo ang Commission on Human Rights, ganun lang, di ba? Narinig ba natin na si Chito Gascon kinulong? Wala, di ba? Walang ganun, no? Marami nga nagsasalita sa Facebook, di ba? Sa Instagram, sa Twitter. Ang daming kumakastigo kay Pangulong Duterte na hindi man lang natin naririnig na meron siyang kinakasuhan, di ba? Kumaka-criticize ang mga tao kay yung mga kabilang parlor kay President Duterte, ganun na lang. Talagang bordering on libel. Pero wala tayong naririnig na kinulong sila or nawawala, di ba? Wala namang ganun. Tapos yung tong journalist daw na kinikriticize, okay, Miss Maria Ressa, ikaw po ay kinasuhan hindi ng Pangulo. Kinasuhan ka ng isang private citizen for cyber libel. Kinasuhan ka rin dito sa, hindi naman kaso, ang tawag dito administrative case, okay? Sa Securities and Exchange Commission dahil di umano yung iyong
kumpanya, yung Rappler, ay tumatanggap ng pera sa isang foreign company or foreign companies. At nagdesisyon ng Securities and Exchange Commission na binabawi ang registration nyo. Inakyat ninyo to sa Court of Appeals, pero kinatigan pa rin ng Court of Appeals ang Securities and Exchange Commission. Nag-motion kayo for reconsideration, palpak pa rin. Sumang-ayon pa rin ang Court of Appeals sa SEC. So ang inyong way, at sinabi nga doon na di umano, meron kayo mga donation, eklavu, kung ano yung mga sinasabi yung donation. So sabi ng Court of Appeals, SEC, tingnan nyo nga anong epekto nitong donasyon na to. Totoo ba to? Ano bang epekto nito? Pag ito'y donasyon, anong mangyayari? Wala na bang foreign ownership? Yun ang pinatitignan. Pero hindi sinasabi kinakatigan kayo. Kasi nga, nag-motion for recon kayo, dinenay. So, titingnan natin kung ano magiging desisyon ng SEC, at ang way lang nitong Rappler is iaakyat ito sa Korte Suprema. Pero sa prosesong yon, may due process, hindi siya binabawian. Free pa nga siya to express. Nung una palang araw na inaresto siya, di ba, napamedya siya, ang dami-daming mga tao. Tapos pati sa international na hunghang na media, yung mga siraulong mga foreign media companies, paniwalang-paniwala naman. Akala totoo yung mga pinagsasabi nitong si Maria Ressa. Ngayon, journalist daw siya. Siya lang naman ang ganun na. Meron pa bang ibang journalist na masyadong maeklat? Wala naman, di ba? So, and yet, andyan siya. Tumatakbo pa rin ng Rappler. Nagpo-post pa rin sila. So, ano yung sinasabing nawalan na daw sila ng karapatan magsalita? Kalokohan, di ba? Tapos sinasabi rin dito na ang pangulo daw ng ang pangulo ng Pilipinas ay sinasabing authoritarian. Okay, anong authoritarian? Di ba ang tungkulin, responsibilidad ng ating Pangulo ay dapat sumang-ayon siya sa konstitusyon, kailangan i-defend niya ang ating konstitusyon at ipairal niya ang mga batas. Ginagawa naman niya yan, di ba? So ano yung sinasabi dito na authoritarian? Ibig sabihin, pag sumang-ayon ka sa presidente, authoritarian na siya? Hindi ba pwedeng nagkakasundo lang kayo? Kasi tama yung sinasabi niya at naniniwala ka, tama yung sinasabi niya. So kagaguhan talaga tong article na ito Tapos isa pa, sabi dito sa Securities and Exchange Commission daw, nagpasa ng issuance, yung Memorandum Circular number 15. Nagpasa. Hoy, sino man tong nagsulat ng article na ito, gago ka or gaga. Kasi hindi nagpapasa. Sa SEC, walang pinapasa na issuance, pakagago or gaga. Halatang may binigyan lang siya ng impormasyon galing sa Pilipinas, as mali. Ang SEC ay collegial body. So gumagawa niya ng issuance, tapos ini-issue nila, pinopromulgate, hindi pinapasa. Ang pagpasa, ginagawa niya sa Kongreso. You pass a bill. Pero sa SEC, you issue or you promulgate an issuance. So saan nanggaling ito? Ngayon binasa ko itong Memorandum Circular number 15, series of 2018. Sinasabi rito na pinoprotektahan niya ang mga NPOs, non-profit organizations, laban sa money laundering at saka sa mga teroristang nagfi-finance. Okay, yung pag-aabuso ng mga terorista na nagfi-finance sa kanila, para maproteksyonan yung mga non-profit organizations. Kasi may mga NPOs na charitable, di ba? Meron ganyan. Yung tumutulong sa mga bata, tumutulong sa ganito. Pero may mga NFOs na akala mo legal ang papeles, pero actually, gumagawa ng kalokohan. Ginagamit sila sa money laundering o yung pagpasok ng pera dito sa Pilipinas galing sa mga illegal na sources. So, tumututol itong artikulong to, sinasabi daw na kinikitil daw nito ang kalayaan ng mga NPOs. Anong kalayaan ang pinagsasabi nila? Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, okay? Pag ikaw ay magtatayo ng korporasyon, pribilehiyo lang yan. Hindi yan karapatan. Pribilehiyo lang na pwedeng ibigay sa'yo. Kaya nga mag-a-apply ka ng charter or franchise or license to operate sa Pilipinas. Hindi sabihin pag nag-apply ka, bigyan mo ako, feeling millennial, entitled, kailangan bigyan mo ako. Hindi ganun. Mag-submit ka ng requirements, titingnan muna ng SEC kung karapat-dapat ka at pag karapat-dapat, then pagbibigyan ka. Pero hindi yan unlimited. Ngayon meron tayong revised corporation code. Pero dati-rati, pag ikaw ay nag-start ng iyong business,
ay meron kang 50 years to operate. Oo, 50 years. Tapos renewable for another 50 years. Ngayon, unlimited na, perpetual. Pero pwede rin yan kitilin ng estado kung meron ka nilalabag na mga batas. Diba? Ako, sa kadaldalan ko, umabot na tayo ng 30 minutes. ICC pa lang ang ating coverage. Meron po tayong ulat, Ulat Patrol, galing kay Patrol 7 Gil. Okay? Pakinggan po natin. Hindi pa? 12:30 na. Okay. Tambayang sa DWIZ. Muli nating balikan. Tambayang sa DWIZ. Yes, ito na naman po. Nagbabalik tayo after ng ating short break. Philippine Standard Time, 12:36 na po ng tanghali. Okay. Babasahin ko po ulit yung mga ibang bumate kasi ang hirap na palipat-lipat po tayo. Yung binabasa ko dito rin sa phone at saka yung mga batiin ko sina Helena Vanzuela. Yes, mga Bisaya dyan, magandang maayong hapon po sa inyong tanan. Si Nonoy Murillo, maraming salamat. Sabi niya, pwede tayo makabalik sa ICC kung ang mananalo sa 2022 elections ay si Lenny, suntok sa buwan. Sabi niya ganyan. Actually, etong ang pagbabalik sa ICC, pwede itong mangyari later on. Kaya lang, dadaan ulit ito sa proseso ng ratification ng Senado. Okay? Kasi nung tayo ay lumagda rito noon, ay niratipikan na to ng ating Senado. Kaya lang, yung pag-aklas natin, pag-alis natin bilang miyembro ng ICC, ito ay hindi na kailangan pa ng approval ng Senado because it is an executive privilege. It's an executive act. Bali, presidente ang magde-decide nito. At ito ay nagkaroon na ng desisyon ng ating Korte Suprema tungkol dito. Kasi may mga ibang senador ngayon na nagsasabi, kailangan pa daw i-ratify yan ng Senado. Hindi ganun yun ang proseso, okay? Nung tayo ay umalis, simple notice lang sa kanila, sa ICC, sufficient na yon. So nung umalis tayo ngayon, hindi na kailangan humirit pa ang Senado. At pag meron pang nakabinbin na kaso sa Korte Suprema, depende yan ngayon sa Korte Suprema kung ititakal pa nila ito or tatawagin na lang moot and academic. Ibig sabihin, ano pang pag-uusapan natin, hindi na miyembro, di ba? Ngayon hindi naman pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Pangulo na, oy, Pangulo, magmiyembro ulit kayo. Hindi pwedeng ganun kasi yan ay dadaan na naman sa ratification ng Senado. At pag hindi sumang-ayon ng Senado, hindi pa rin tayo magiging miyembro. Pero in the future, pwede pa rin tayo magmiyembro ulit. Sabi nga ni Professor Elizabeth Aguiling Pangalangan, yung guro ko sa College of Law, na may bahay, mabuting may bahay nitong si Dean Raul Pangalangan, na judge sa ICC, teachers ko silang pareho. Sabi nga nitong si Ma'am Elizabeth na nakakalungkot lang na hindi na nga tayo miyembro, subalit hindi naman tayo pinipigilan in the future na maging miyembro ulit. Okay? So ngayon, sabi niya, she leaves it up to the president yung decision na yan, which is tama nga naman kasi sa tingin ko nga, itong ginagawang ito na sinasabi nitong article nito ay politically motivated o kaya yung tinatawag natin frivolous claims na kunwari 27,000 na daw namamatay, na keso daw ganito daw nangyayari sa Pilipinas para maalarma ang buong international community para sabihin, uy, ano nangyari sa Pilipinas? Halika, sugurin natin. Sinong mananagot dito? Sige, si President Duterte, sige, patawag natin. Yun ang gustong gawin ng kabilang parlor. Kasi nga, dito sa Pilipinas, nag-try na silang i-impeach, di ba? Si Pangulong Duterte. Pero ano nangyari? Wala. Di ba? Hindi natuloy. Hindi nila mapaalis. So nakaisip sila, mag-ingay tayo sa international community, gamitin natin itong UN Security Council at saka itong ICC para pag nag-ingay tayo, pwede siyang ipa-aresto. Yung ganon, gumagawa sila lahat talaga ng mga kalokohan, kagaguhan, ginagawa nila. Yung war on drugs daw, keso daw 27 na daw namamatay, puro kalokohan, wala namang ebidensya. Ngayon, batiin ko si Miss Annie, Gatchalian Agni. Hello Miss Annie. Talagang taga-subaybay natin. At saka si Bulos Baby Linda. Ako daw pumalit kay Andanar, si Secretary Andanar. Tapos sabi ni Oikat Raines Slaymaj, okay, galing mo maging teacher, salamat po.
naging guro po ako. Ilang kolehiyo na po nakapagturo po ako. Pati sa College of Law nakapagturo na po ako. Salamat po. Sabi pa dito, we don't need ICC dahil yan ay funded ng mga syndicates. Totoo po yan. Ito po ay may connection sa narco-politics. Syempre, umaalba na yung mga nababawasan ng negosyo nila. Kaya, tinatry nilang gumawa ng tinatawag nga ni Sasot na, sinasabi niya, ito ay lawfare. Ibig sabihin, ang labanan ngayon ay sa batas na. Kasi nga hindi nila mapaalis. Yes, Happy Tuesday sa iyo, Lea, Laya, Gacho. Mas kakampi siya ni Pangulo, sabi ni Connie G. Padilla. Magandang tanghali, attorney. Sabi ni Terilyn Belgio Artus. Gina Pableo Monsi. Sino boboto kay Lenny? At saka umaasa kasi sila na kapag si President Duterte ay pinapunta raw sa Hague, kung saan nandun ang quarters nitong ICC, ang tatayong pansamantala rito bilang Pangulo ay si Madam Lenny. Asa pa sila, di ba? Kaya dapat talaga, alam nyo, pinakamaganda mga katambay kasosyo, ikalat natin itong katotohanan na kinukubli ng mainstream media. Word of mouth. Kasi nga ang Rappler kontrolado ang Facebook di ba? May mga kaibigan tayo na binablock o kaya tinatanggal, sinususpend kasi daw maka-etchosa nila na violating community standards. Pero ang kanilang fact checker, yung mismong taong lumalabag, sinasabi si President Duterte daw ang repressive, pero sila ang repressive kasi mag-post ka rito ng anti-kabilang parlor. Asahan mo, maya-maya, ibablock ka na. O sino ngayon ang nagpipigil sa freedom of expression natin, di ba? Tapos, sabi pa nito, yes, Miss Annie, yes, I like your t-shirt. Actually po, hindi po ako talaga papunta rito, Miss Annie. Dahil may iba akong lakad kaya naka-t-shirt lang ako. Ako po ay mamamalengke. Kaya lang na walang tao. Kawawa naman si Kuya Winer mag-isa siya dito sinabihan na pala siya ni Attorney Trixie, may lalakarin siya. So kung pwede daw ako, kaya dali-dali ako, nanginginig pa. Hindi ako makahindi. Sabi ko, sige, pupunta ako siya, walang problema. Ayun. And then good afternoon again from Hong Kong, si Lottie Escala, Arthur Roll. Hello, Attorney. Yan, good afternoon. Basahin natin yung iba pa dito. How true po, may tanong si Roselyn Pisquiza. How true po na bilang member ng ICC ay napakalaki ng ating ibinabayad na annual fee? Yes, may binabayaran tayo. Di ba sa pagkalas natin, di wala na rin tayong babayaran. Di ba kakatipid tayo, di ba? Saan tayo kukuha nga ng pambayad? Yung nga sa mga proyekto natin dito, kumaharang ang mga kabilang parlor, di ba? Kumaharang sila kasi ayaw nga nila magtagumpay yung presidente kung ano-anong gagawin nilang kalokohan. Pero tandaan nyo mga kaibigan, malapit na ang April 10 simula ng Jupiter retrograde. Yan ay tatalakayin din natin sa Mangko Thursday natin kasama na sina Bokla at saka si Attorney Trixie at saka hopefully pati si Attorney Ahmed. Ano ibig sabihin ng Jupiter retrograde? Ayan, abangan nyo yan. At papasok na rin sa April 24 naman ang Saturn retrograde. Kaya humanda sila yung mga nagpapakalat na mga maling balita. Okay. Yes, tama. Sabi ni Helen Valenzuela, yung goal nila is patalsikin si PRRD at paupuin yung liberal. Tama po yun. Yun ang talagang nakikita kong gusto nilang gawin. Okay. Sabi ni Alquin Alquinto, hello, Sir Alquin, kailangang nagbabagang kamay na bakal para sa mga dilawang traidor ng bayan. Tama po yun. Kaya nga itong anti-drugs na campaign na ito ay para sa ating mga anak at mga apo. Ito ay para sa kinabukasan ng bansa natin pero ayaw ng kabilang parlor. Gusto kasi nila makinabang pa rin sila. Sabi ni Kansas Tennis, magandang hapon Attorney Nick from Bacolod City. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat mga taga Negros Occidental and Oriental. Okay. Ngayon, meron tayong tinatawag sa ICC na complementarity. Ibig sabihin, pwede lang makialam ang ICC kung ang estado ay unwilling o ayaw at saka unable to investigate, hindi kayang mag-imbestiga. Doon lang sila papasok. Pero tumatakbo naman ang judicial system natin di ba? May due process si Maria Ressa. Kinasuhan siya ng isang pribadong citizen. Pagkatapos, may warrant of arrest na inisyu sa kanya, nag-post bail siya. So, walang nilalabag na lahat ng mga inaakusahan ay dumadaan sa similar process. Hindi siya pinapaboran, hindi rin siya tinatanggalan ng kanyang mga karapatan. So, puro kalokohan yung kinakalat niya na wala na daw karapatan at yung Office of the Prosecutor ng ICC humihirit na pwede daw ituloy. Yes, pwede. Kung yan ay hindi frivolous or politically motivated. Sa tingin ko talaga politically motivated ito Tapos,
Meron din kasi tayong tinatawag na Geneva Conventions noong 1951, 1952 at yung mga protocols nito. Tatlo yon. Okay? Tayo ay nire-recognize pa rin natin na may mga crimes na labag talaga sa sangkatauhan o yung crimes against humanity. Ngayon, kung sakali man na merong mga paglabag dito, meron tayong Republic Act para diyan. Diyan para talakayin 'yan. So, hindi ibig sabihin na mawawalan tayo ng leg to stand on. Wala tayong magagawa. Kumbaga hopeless na tayo, helpless na tayo. Hindi po ganoon. Meron tayong mga batas na pwede pa ring umiral. So hindi nawawala 'yan. Tapos etong humirit pa nga itong si Attorney Dulay yata ang pangalan niya, okay, sa Manila Times, nung sinabi niya na etong ang ICC ay tama lang na wala na tayo rito, hindi na tayo kasama rito. Okay, kung sakali man na pumunta rito yung mga delegates nila at mag-iimbestiga, may karapatan ba ang Pilipinas na i-deport sila? Yes. Kung undesirable alien sila, kasi hindi naman kailangan may paglabag sila ng batas pwede namang undesirable alien lang naman sila. 'Di ba? So, pwede yan. Pwedeng pigilan sila. In fact, sabi nga ni President Trump naman sa Amerika, pwede niyang i-ban ang visas ng mga ICC staff and ICC member countries na pupunta roon. So, kung kayang gawin ng Amerika, pwede rin natin gawin, di ba? Bakit? Pareho lang naman tayo na sovereign Hindi naman ibig sabihin dahil malaki yung bansa ng Amerika, tayo ay small brown brother na sunod-sunuran tayo. Hello? Tapos na po ang pangalawang digmaan, pandaigdig. Tayo ay nasa 21st century na. Okay. Tapos, sige, basahin pa natin yung iba pang mga nag-comment, okay? Yes, maraming salamat, Flavie Serafico. Yes, buti na lang nga po nandito ako. Kundi kawawa po si Kuya Winner, mag-isa lang po siya. Tapos, good afternoon, Noraline Espera, Jacqueline Trajano, Bebang Icaro. Hello po, yes po. Yung mga gusto ma-follow rin po yung page ko, Nick Nangit, NCN Law page. Meron din ako yung for mga Mangku Matters, yun naman po Musician Spirit Questor page. At saka, of course, yung Luminous ni Attorney Trixie, at saka yung Andrew Olivar Boclo, okay? Paki-like nyo rin po at i-share nyo lang po. Kasi kailangan ikalat natin itong mga tamang mga katotohanan. Kasi puro kasinungalingan na sinasabi ng kabilang parlor humihirit pa nga yung mga sa UN. At saka sa Amerika, di ba? Meron silang mga legislators doon na kung ano mga sinasabi laban sa Pilipinas. Ito yung mga bayaran po. Sila po ay mga kasangkot doon sa narco-politics. Okay? Sabi ni Annette Alegre D. Yes, please pakitalakay soon ang Jupiter retrograde. Tama po, sa Thursday po, abangan niyo po yon yung Mangku Day. Tatalakayin po natin yung tungkol sa Jupiter at saka Saturn retrogrades. Kung ano yung sabihin niya, Jupiter, Saturn, and Pluto. Kasi susunod na po yung Jupiter at saka Pluto. Tapos, ask ko kung may Filipino lawyer ba na employed sa ICC. Actually, ang alam ko lang po, sa aking pagkakaalam, judge po, in-appoint po si Dean Raul Pangalangan na judge ng ICC. I think a few years ago, in-appoint siya. So, siya yung alam ko na doon. And I'm pretty sure meron din siyang staff na Pinoy siguro doon. Okay? Tapos, greet ko rin po. Attorney, ganda po ng topic niya, sabi ni Nery Calvelo. Salamat po. Napalo kaya yung ICC judge na nag-announce ng preliminary examination? Sana hindi lang po siya napalo. Maria Angela Kahanding. Kasi sana kung sila ay unbiased at hindi partisan. Kasi magpe-preliminary examination muna sila Hindi ko alam kung meron na ba nag-conduct na sila na pinatawag nila o pina-explain nila. Parang sila lang na nag-uusap-usap tapos bigla na lang meron na silang mga desisyon. Parang hindi tama yung gano'n, ano? Oh, batiin ko, taga Saskatchewan, Canada. Kasi palagi ko nakikita to si Engel Balagtas. Kaso, hindi lang nababanggit ang kanyang messages, ano? O si Kevin, may batas pala. Kevin Caspo Granoa, sir. Okay, may batas pala na sasaklaw sa mga reklamo nila. Bakit ipadadaan sa ICC? Ito pa.
So hindi tama nga na sinasabi yung judicial system natin ay hindi na tumatakbo. Tumatakbo po siya. In fact, may mga police na po na sinuspend sa kanilang trabaho at meron na rin kinakasuhan at iniimbestigahan ng mga police. So hindi tama sasabihin na walang ginagawa ang pamahalaan natin. Hindi nga lang sabay-sabay lahat yan kasi hindi ganun kadali ang problema ng drugs sa ating bansa. At saka hindi natin maiwasan na talagang merong mga drug lords na galit sa kapwa nila, drug users and drug pushers kasi baka isquill sila, di ba? Kaya hindi natin ito kaagad sasabihin na itong EJK na ito ay dahil sa Pangulo. Of course, libre ang Pangulo mag-express. Kung ikaw ba, napuno ka na, di ba makakapagsalita ka ng galit, di ba? Pag puno ka na, di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa puntong ganon. Pag punong-puno ka na galit ka, makakapagsalita ka ng mga bagay-bagay, pero hindi ibig sabihin na gagawin mo yun. Siguro galit na nga si Pangulong Duterte dahil sa drugs, kaya kasi nakakapagsalita na papatayin lahat, ganyan, di ba? Pero hindi ibig sabihin na state policy yun. Expression yun ng kanyang opinion. Bakit hindi ba siya pwede magsalita ng opinion niya? Di ba? Lahat tayo pwede. So kahit na ba state isa siyang state official, may karapatan pa din siya magsalita kasi nasanay tayo doon sa mga patwitams-tweetams ng mga pangulo. Lalo yung mga pangulo na kayo po ang aking boss. Pero wala namang ginagawa. Palpak naman. 'Di ba? So iba itong Pangulo natin, respetuhin natin, hindi lahat ng tao pare-pareho. Nagkataon ganun siya, pero hindi ibig sabihin na state-sanctioned violence to, kalokohan. Kaya dito lang ako nakakapagsalita, kagaguhan talaga yung mga sinasabi ng kabilang parlor. Hindi ako nagsasalita ng ganito, di ba? Alam mo yan, ano? Hindi ako ganitong ka-outspoken, pero kasi nakikita ko yung kalokohan na ginagawa nila, dinidistort nila yung katotohanan eh. Pati ba naman ng Korte Suprema, kung saan ako nanggaling, kung ano-ano sinasabi nila, na hindi naman totoo. Kasi nung nandun ako, kaming mga gumagawa ng mga, nagda-draft ng mga decisions and resolutions, ay hindi kami iniimpluwensyahan ng kusino. Kami mismo gumawa, pinapresent namin yan sa aming mga justices at binabasa nila at pinipirmahan nila. So, nasan yung impluwensya na sinasabi? Pati nung nasa Senado ako, kung ano yung gusto ng mga senador na gawin namin mga panukala, gagawin namin, papresenta namin, didiscuss namin, saka ilalahat sa mga stakeholders. So, nasan yung impluwensya doon? Kapunyemas, nakakapag-init talaga ng ulo. Kasi kung ano mga sinasabi nila huwag kayong maniniwala doon sa kabilang parlor ha. Ikalat nyo po to kasi nga wala tayong hold na sa Facebook kasi pwede nila i-ban. Pero pati Instagram, pero Twitter hindi nila hawak, YouTube hindi nila hawak. Kaya mag-like lang po kayo na mag-like, mag-share kayo na mag-share at ikalat ninyo po ito sa mga kaibigan ninyo para mabasa nila, malaman nila ang katotohanan. Okay, yung tungkol naman sa Maynilad Water at saka sa Maynilad Water at saka sa Manila Water at saka Maynilad. Yung sinasabing dam na i-create, hindi pa yun tapos, hindi pa sinisimulan, plano pa lang yun. So yung mga nagpapakalat na sasabihin nila na meron na daw agreement with China, wala pa po. Yan ay chine-check pang maigi. At saka may NEDA tayo na nagbibigay ng go signal or stop. Okay, yung NEDA ay independent din yan, constitutional body yan. Okay, so hindi ibig sabihin na, at saka yung sinasabi ni Madam Lenny na kailangan daw idadaan sa PPP, Public-Private Partnership, para wala daw gagastos ng Pilipinas. Hindi yan totoo kasi pwede rin may gastos yan. At saka sinasabi ko nga, hindi naman to accountant. May tinatawag tayo na CAPEX at saka OPEX sa accounting. So meron tayong tinatawag na capital expenditures. Natural, dapat may feasibility study na gagawin dyan. At saka, maapektuhan ba talaga yung mga indigenous peoples natin? Yung mga nakatira doong mga indigenous peoples, babahain daw. Siyempre pag-aaralan yan. Para din yan yung rehabilitation at saka reclamation ng land sa Manila Bay, di ba? Tutol ka agad, pati kayo nagmamarunong na si Bishop Pabilio na nakakagulat. Kailan ka pa naging international law expert? Para ang dami-dami niyang alam. O kailan ka pa naging ecologist o kaya geologist? Parang sobrang talino, di ba? Okay, nakakatawa lang. Ngayon, balikan natin lang yung balita tungkol kay Miss Christine Silawan, di ba? Yung person of interest or point person na allegedly yung boyfriend daw niya ay, di ba, kaninang umaga lang ata nasa Palace of Justice sa Lapu-Lapu City sa Cebu at mga tao, grabe talagang parang naalala ko yung since magsesemana Santa na yung si Cristo, di ba,
ko-convict yata, 'di ba? Pinapili yung mga tao, sinasabi, crucify him. Ganun din ang sinasabi ng mga tao dun sa Cebu. Doon sa video na napanood ko ha, parang talagang galit na galit sila dito dun sa boyfriend. Allegedly, may mga CCTV kasi at saka Facebook na nakita itong mga investigators na ang huling kasama nitong si Miss Christine Silawan, yung 17-year-old na tinalupa ng ang kalahati ng muka, 'di ba? At saka may natanggal pa yatang internal organ sa kanya at nakitang hubad siya sa mula pusod pababa. Ay huling nakasama daw yung kanyang boyfriend at tila may alitan sila. Pero ito ay hindi pa tapos, hindi pa daw case closed. So inaayos pa lang nila yan. Tapos mabanggit ko rin pala, Secretary Tugade, ito pong problema talaga, sana aksyonan po or sana matingnan nyo, masilip nyo po ito sa Buendia, sa may Buendia corner, ano ba yung Taft Avenue, no? Hilpuyat Taft Avenue. Kasi parang sinaklaw na ng mga bus companies doon, yung JAM, yung ano pa yun, LYL ba yun, LIL, DMTC, BLTB, oo, dagupan yata, DLTB. Sinakop na nila yung isang lane tuwing rush hour. Kailan pa naging sa kanila yan? Bakit pinapayagan yan? Yan ay nakakalusot kasi tinitingnan lang ng Department of Transportation natin, yung EDSA. Pero hindi nila nasisilip pa etong sa Buendia kasi tuwing 4 o'clock, 5 o'clock ng hapon hanggang gabi, everyday po yan, kinukuha na yung isang lane nitong bus company na ito sa corner. Dapat di ba tinanggal na yan? Dapat nasa PITX na yan, yung sa may Paranaque. Bakit nandun pa sila? At saka bakit nila kinukuha yan? Sa balita di umano, malakas daw ito sa Pasay, sa Pasay City LGU. So pakitignan nyo yan kasi talagang laking perwisyo po ang ginagawa nito mga bus companies na ito. Okay, so si Secretary Tugadi pala, may balita ko lang sa inyo. Nakilala ko po siya nung ako po ay may transactions noon sa Subic Bay. Subic Bay or Clark? Subic Bay yata, SBMA. Nagpunta po ako doon. Alam niyo po, bilang abogado, minsan ay kinakailangang may utos ang kliyente, di ba? Ang sabi sa akin, uy, since lunchtime ka naman pupunta, iyayain mo naman maski lunch. O kaya, kung sakaling abutin ng dinner ang inyong meeting, iyayain mo mag-dinner man lang kayo, ganyan. So sinabi ko kay Secretary Tugadi nung time na yan, sabi ko, sir, sabi ko, when ho kayo available for lunch? Mag-lunch ho sana tayo. Sabi niya, sorry, I turned down all lunch offers. Sabi niya ganyan. Sabi niya, una, very busy ang schedule niya kasi he lives somewhere sa south. Ang aga, 4:00 pa lang yata ng umaga, nagbabiyahe na siya. Hanggang sa Subic, pero ang layo from south to north, di ba? Ang layo noon eh. Kasi sabi niya, yun daw yung walang traffic, madali magbiyahe. So nagbabiyahe na siya. Wala siyang panahon, sabi niya ganyan. Pangalawa, ayaw niya na magkaroon ng impression na siya ay nilalagyan o kaya siya ay may kakatigan. Kasi noon time na yon meron kaming parang ipaparenew na operations dun sa Subic Bay SBMA. Okay? Kaya lang sabi niya, no, thank you for your offer pero ayokong magkaroon ng bahid na merong mag-isip laban sa akin at saka sa staff ko. Pinagbabawalan niya lahat. Nag-offer na nga siya ng kape sa aming lahat. Anything I can offer you, yung kape. Yung kape lang na 3-in-1 na sinerve niya sa amin. Kaya hanga ako kay Secretary Tugadi talaga, kay Lolo Art, sabi nga ni Attorney Trix, saludo ako sa kanya kasi wala siyang kinakatigan talaga. Siya ay matinong tao, maayos ang kanyang ginagawa. Bigyan ho natin siya ng full support natin kasi talaga hong maganda ang gagawin para pagdating sa transportation ng ating bansa. Kaya ngayong NLEX, di ba? Parang bubuksan na yata, may bagong daan, At saka binawasan yata yung toll fee. Balita ko kanina umaga, parang may 1 peso lang na binawas. Which is, pwede na rin, di ba? Okay na rin yun. Tandaan niyo po sa April 15 tax deadline, huwag ko kayo magra-rush kasi chances are mag-bog down na naman ang EFPS, yung Electronic Filing and Payment System ng BIR. Didiscuss ulit natin yan bukas. Tapos sasamantalahin ko na rin po itong opportunity na ito para imbitahan yung mga nasa Pilipinas, nasa Metro Manila or nasa kalapit na mga probinsya. May meet and greet po ang Nixtradamus sa March 31, Sunday po yun, alas 12 ng tanghali. Yung babayaran ninyo na 1,100 pesos ay buffet, eat all you can. O kuya winner, eat all you can yun, Oo, ang mga pagkain doon, rellenong bangus, kare-kare, crispy pata, pansit malabon, lumpiang malabon.
mga pampabata, di ba? Ay, hindi, may laing din, oo. Tapos may chicken inasal pa. Eat all you can ho yan. Mamimit ninyo ako, tapos may oracle reading po, guide card, at saka may magpaparaffle tayo ng 4 na crystals for love. Di ba? Para yung mga gusto mong magkaroon ng mga love dyan, love life, for health, kalusugan, protection, at saka sa inyong mga career. At saka gusto ko rin pasalamatan pala si Dr. J. Samara, ang aking dentista na napakagaling at napakabait. Ang kanyang klinika po ay yung Crown Royal na matatagpuan niyo po sa Mabini. Yung mga details na yan, nakalagay lang po dun sa aking Nick Nangit Musician Spirit Questor page. Bilang pangwakas, mayroon pa ba tayong babatiin dito? Kasi patapos na rin po pala ang ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok. Hindi ko man nabasa lahat ng mensahe na napakarami. I-like nyo lang po at i-like at i-share po. So, ang susunod po na programa dito ay ang Heart of Business, kasama po si Miss Ron Merck at saka si Miss Maru Pahati Sarnay. Maraming salamat po mga katambay. Tambayang sa DWIZ.